Nagising ka ba ng alas 3 ng madaling araw? Talagang napakahirap ng makatulog muli, hindi ba? Tandaan, hindi po yan dahil sa edad. Ito ay isang distress signal mula sa inyong utak. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo ang tungkol kay Mang Jose Cruz, isang 74 taong gulang na pasyenteng nakilala ko. Si Mang Jose ay isang veteranong taxi driver na mahigit 20 taon nang nagmamaneho. Habang buhay na niyang nakasanayan ang pag-idlip sa loob ng kanyang taxi habang naghihintay ng pasahero. Inaasahan niyang kapag nagretiro na siya sa wakas ay makakatulog na siya ng mahimbing sa kanyang komportableng silid. Ngunit nang tuluyan na siyang huminto sa pagtatrabaho, lalo pang nawala ang kanyang antok. Kahit humiga siya ng alas 10 ng gabi, tiyak na magigising siya pagsapit ng alas 2 o alas 3 ng madaling araw. Magpapagulong-gulong siya sa kama para subukang matulog muli, pero sa huli ay sasabihin na lang, "Naku, umaga na," at pupunta sa kusina. Kukuha siya ng isang bote ng gin mula sa ref at iinumin ang kalahati nito bago siya tuluyang makatulog dahil sa kalasingan. Ganito ang sinabi sa akin ni Mang Jose, "Doktor, hindi po ba't normal lang na mabawasan ang tulog kapag tumatanda? Sabi nila, katangian daw ng mga matatanda ang maagang paggising kaya tinanggap ko na lang. Kapag uminom ako ng alak kahit paano'y nakakatulog ako kaya tinitiis ko na lang." Kayo ba mga kaibigan ay ganito rin mag-isip tulad ni Mang Jose? Ang paniniwalang normal lang na mabawasan ang tulog habang nagkakaedad. Sa totoo lang, ito po ay isang mapanganib na. Maling akala na kalahating totoo at kalahating mali. Ang ating katawan ay naglalabas ng isang sleep hormone na tinatawag na melatonin. Sa madaling salita, ito ang nagsisilbing gatong para tayo'y antukin. Subalit nakakalungkot ang gatong na ito ay mabilis na nababawasan habang tayo ay nagkakaedad. Ayon sa mga pag-aaral, ang melatonin na sagana noong tayo'y nasa 20s ay bumabagsak sa 1,010 na lang ng dati pagsapit ng edad 60. Higit pa rito, simula sa edad 50, patuloy itong nababawasan ng 10% hanggang 15% bawat dekada. Kaya naman kahit gabi na hindi makapaghanda ang utak para matulog, tulad ng isang sasakyang kulang sa gasolina na tumitigil-tigil sa daan ang ating tulog ay nagiging pira-piraso. Ang madalas na paggising sa madaling araw ay hindi dahil mahina ang inyong kalooban, kundi dahil ubos na ang gatong para sa pagtulog sa inyong katawan. Ngunit ang totoong nakakatakot dito ay hindi ang hirap ng hindi makatulog. Ang pinakakatakot-takot ay ang katotohanan na sa mga sandaling napuputol ang inyong tulog, may nakakatakot na basura na naiipon sa loob ng ating utak. Mga kaibigan, habang tayo'y masipag na nag-iisip at kumikilos sa maghapon, ang ating utak ay naglalabas ng mga waste product o dumi. Katulad ito ng usok na ibinubuga ng sasakyan habang tumatakbo. Kabilang sa mga dumi na ito ay isang napakatoksikong material na tinatawag na beta-amyloid. Kapag ito ay dumikit ng malagkit sa pagitan ng mga brain cells, sinisira nito ang mga ito. Ito ang simula ng demensya. Ang isang malusog na utak ay nililinis ng maigi ang mga nakalalasong basura na ito habang tayo ay natutulog sa gabi. Ngunit para sa mga taong tulad ni Mang Jose na laging nagigising sa madaling araw o hindi nakakaranas ng mahimbing na tulog, ang proseso ng paglilinis na ito ay naaantala. Ang basura ay hindi natatanggal at unti-unting naiipon sa utak. Ang isang tagay ng gin na iniinom ni Mang Jose dahil hindi siya makatulog ay tila nakakaantok sa simula, ngunit sa katotohanan para lang nitong pinapatay mali siya ang utak at pinawawalan ng malay. Para itong sapilitang pagsasara ng pinto nang hindi binibigyan ng pagkakataon ang mga tagalinis ng utak na pumasok. Sa huli, ang ginagawa pala ni Mang Jose ay ang maluwag na pagbubukas ng kanyang pintuan para sa isang nakakatakot na bisita na tinatawag na demensya. Pero huwag po kayong mag-alala. Ang paraan na ituturo ko sa inyo ngayon ay napakasimple lang. Mayroon tayong sikreto para muling punan ang nabawas na melatonin at gisingin ang mga tagalinis sa loob ng ating utak upang linisin ito na parang utak ng isang 20 anyos. Si Mang Jose mismo ay sinunod ang paraang ito at sa loob lamang ng 3 linggo, itinabi na niya ang bote ng gin. Sabi niya, "Ang sarap sa pakiramdam pagkagising sa umaga, malinaw at magaan ang ulo ko."
nang hindi gumagastos ng kahit isang sentimo at magagawa ninyo mismo sa inyong tahanan, isa-isa kong ibabahagi sa inyo ang milagrosong sikreto sa pagtulog. Huwag ninyong baliwalain ang distress signal ng inyong utak at simulang gawin ito ngayong gabi. Naway ang video na ito mula sa Alaga sa Katawan ay maging isang mahalagang pagbabago para maprotektahan ang inyong malusog na pagtanda. Bago tayo magsimula sa ating pangunahing talakayan, kung maaari po ay pakipindot lang ng like button. Malaking tulong po ito sa paggawa ko ng mga video. Nauna ko nang nabanggit na ang paggising ni Mang Jose sa madaling araw ay hindi simpleng pagtanda kundi isang distress signal mula sa kanyang utak. Sa bahaging ito, sisirain natin ang maling akala na kanyang pinaniniwalaan at malinaw na tutukuyin kung sino ang tunay na salarin na nagnanakaw ng kanyang tulog. May isang napakalaking maling akala na marahil ay dahilan kung bakit marami sa inyo ang hindi makatulog ng maayos sa gabi. Ito ay ang problema sa pag-ihi. Nang unang dumating si Mang Jose sa ospital, ganito ang kanyang hinaing. Doktor, may problema ako sa prostate kaya ako laging nagigising para umihi. Kaya naman hindi na ako umiinom ng kahit isang lagok ng tubig pagkatapos ng 6:00 ng gabi. Kahit tuyong-tuyo na ang bibig ko, tinitiis ko. Pero pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, tiyak na mararamdaman kong kailangan kong umihi kaya ako nagigising. Kahit uminom ako ng gamot mula sa urologist, walang epekto. Marahil marami sa inyong nanonood ngayon ang mapapatango at makakarelate dahil lubos ninyong pinaniniwalaan na habang nagkakaedad, humihina ang pantog kaya kayo nagigising. Ngunit ang sinabi ko kay Mang Jose ay nakakagulat. Mang Jose, hindi po ang pag-ihi ang gumigising sa inyo. Ang salarin po ay nagtatago sa inyong lalamunan. Ano raw itong kalokohan na ito? Ayon sa mga pag-aaral ng mga nangungunang institusyong medikal sa Pilipinas tulad ng Philippine General Hospital, mahigit kalahati ng mga pasyenteng nag-aakalang nagigising sila dahil sa madalas na pag-ihi sa gabi ay sa katunayan dahil pala sa sleep apnea. Sa madaling salita, hindi kayo nagising dahil naiihi kayo, kundi dahil nahihirapan kayong huminga at nagkakaroon lang ng maling akala ang inyong utak. Ganito ang prinsipyo. Habang natutulog kapag sumikip ang daanan ng hangin at bigla kayong mapahinto sa paghinga ang ating katawan, ay pumapasok sa emergency mode. Dahil nagkukulang sa oxygen, nagpapadala ang utak ng awakening signal para iligtas ang may-ari nito. Ang autonomic nervous system ay nagiging aktibo at ang puso ay nagbobomba ng husto para mag-supply ng oxygen. Sa puntong ito, naglalabas ang puso ng diuretic hormone para mapababa ang presyon. Dahil dito, biglang nagtatrabaho ang mga bato kidneys at mabilis na napupuno ng ihi ang pantog. Sa huli, nagising kayo dahil humihingi ng tulong ang utak dahil sa hirap sa paghinga, ngunit dahil sa pakiramdam ng pagkaihi sa sandaling magising kayo, nagkakamali kayo ng akala at iniisip, naku, nagising na naman ako para umihi. Kung kayo ay malakas humilik o kung ang bibig ninyo ay tuyong-tuyo na parang disyerto pagkagising sa umaga, malaki ang posibilidad na ang salarin ay hindi ang inyong prostate kundi sleep apnea. Kung hindi ninyo ito alam at iinom lang kayo ng kaunting tubig, lalapot ang inyong dugo at lalo lang sasama ang kalusugan ng mga ugat sa inyong utak. May isa pang salarin na nagpapahirap kay Mang Jose. Ito ay nagtatago sa loob ng kanyang lalagyan ng gamot. Mahigit 10 taon na siyang umiinom ng gamot para sa high blood. Kabilang sa mga sangkap ng gamot sa presyon ay ang tinatawag na beta blockers. Ang gamot na ito ay napakabisa sa pagpapababa ng presyon sa pamamagitan ng pagpapabagal ng tibok ng puso. Ngunit mayroon itong isang malaking depekto. Hinaharangan din nito ang produksyon ng melatonin sa ating katawan. Naaalala nyo ba nang sabihin ko kanina na ang melatonin ay ang gatong para tayo'y antukin? Ang gamot sa high blood ay parang tuluyang nagbara sa linya ng supply ng gatong na iyon. Ito ay tinatawag na drug-induced insomnia.
Ang epekto ng gamot na ininom sa umaga ay nananatili hanggang gabi at nakakasagabal sa pagtulog. Habang sinusubukan ni Mang Jose na kontrolin ang kanyang presyon, isinasakripisyo naman niya ang kanyang tulog. Kung kayo man ay umiinom ng gamot sa presyon, kailangan ninyong suriin ang inyong reseta o kumonsulta sa inyong doktor. At panghuli, may isang pinakapanganib na gawain. Ito ay ang madaling pag-inom ng sleeping pills kapag hindi makatulog. Umamin si Mang Jose na uminom din siya ng sleeping pills na nireseta sa kanya ng isang klinika sa kanilang lugar sa loob ng 1 buwan. Sabi niya, sa una, para siyang nasa langit dahil sa loob ng 10 minuto pagkatapos uminom, para siyang nawawalan ng malay at nakakatulog. Ngunit pagkagising niya sa umaga, parang sasabog ang kanyang ulo sa sakit at nananatili siyang groggy hanggang tanghali. Bakit kaya? Ang sleeping pills ay hindi natural na nagpapatulog sa ating utak. Katulad lang ito ng pagpalo sa ulo gamit ang isang baseball bat para mawala ng malay. Sa pilitan nitong pinapatay ang switch ng utak. Kapag ganito ang tulog, ang brainwaves ay hindi umaabot sa deep sleep stage. Sa panlabas, mukha kayong natutulog, ngunit ang utak ay buong gabing nagpupumiglas sa mababaw na tulog. Ito ay isang peking tulog kung saan hindi talaga napapawi ang pagod. Ang mas nakakatakot ay ang peligro ng pagkahulog o aksidente. Ang sangkap ng sleeping pills ay nagpapalambot ng mga kalamnan. Napakaraming kaso ng mga matatandang nadudulas at nababalian dahil nawawalan ng lakas ang kanilang mga binti kapag groggy silang bumabangon sa madaling araw para magbanyo. Narinig nyo na ba ang kasabihang ang hip fracture sa mga matatanda ay mas malala pa kaysa sa cancer? Sa pagnanais na makatulog lang, maaari kayong hindi na makalakad habang buhay. Nagulat si Mang Jose nang malaman niyang ang tunay na salarin pala ay ang kanyang sariling lalamunan ang gamot sa presyon na araw-araw niyang iniinom at ang sleeping pills nasa maling lugar pala siya naghahanap ng sagot. Ngayong alam na natin ang sanhi oras na para hanapin ang solusyon. Sa susunod na bahagi, naalala nyo ba ang basura sa utak na nabanggit ko kanina? Ibubunyag ko ng detalyado kung anong kamanghamanghang proseso ng paglilinis ang nangyayari sa loob ng ating utak habang tayo'y tulog at kung paano natin gigisingin ang mga tagalinis na iyon. Kapag narinig ninyo ang kwento tungkol sa kahangahangang recovery system ng ating utak, tiyak na magbabago ng tuluyan ang pananaw ninyo sa pagtulog ngayong gabi. Kung nakakagulat ang nilalaman ngayon, mag-iwan lang po ng isang exclamation point sa comment section. Ang inyong munting reaksyon ay malaking tulong sa akin para makapaghanda ng mas magagandang impormasyon. Nahuli na natin ang mga salarin na sumisira sa tulog ni Mang Jose sa gabi. Kung gayon oras na para ipaliwanag ang kamanghamanghang dahilan kung bakit kailangan nating matulog ng mahimbing. Ang bahaging ito ang pinaka-highlight at pinaka-core ng ating talakayan ngayon. Kapag naunawaan ninyo ang misteryosong proseso ng paglilinis na nangyayari sa loob ng ating utak, hinding-hindi na ninyo babaliwalain ang pagtulog. Isipin ninyo ito, ang ating utak ay parang isang malaking syudad. Tulad ng isang magulo at abalang lugar sa gitna ng Metro Manila. Habang tayo'y nag-iisip, nagsasalita at nag-aalala sa maghapon, ang utak syudad na ito ay walang tigil sa paggana. Tulad ng usok na ibinubuga ng libu-libong sasakyan, ang mga brain cells ay gumagawa ng napakaraming basura habang aktibo ang mga ito. Kabilang sa basurang ito ay ang napakatoksikong material na beta-amyloid. Kapag ito ay patuloy na naipon sa utak, pinapatay nito ang mga brain cells at nagiging sanhi ng demensya. Ang problema, hindi natin malilinis ang basurang ito sa maghapon. Katulad lang ito ng mga street sweeper na hindi makapasok sa gitna ng isang abalang kalsada na puno ng sasakyan. Kung gayon kailan nililinis ang basurang ito? Sa oras na kayo ay mahimbing na natutulog. Noong 2012, natuklasan ng mga siyentipiko ang isang kamanghamanghang sistema ng tubo sa utak na tinatawag na glymphatic system. Sa madaling salita, ito ang eksklusibong sewerage system ng utak. Ang paraan ng paggana ng sistemang ito ay talagang kahanga-hanga.
Kapag tayo ay nasa mahimbing na tulog, partikular sa slow wave sleep at hindi sa REM sleep, isang milagro ang nangyayari sa ating utak. Ang mga siksikang brain cells ay sabay-sabay na lumiliit. Umuurong sila ng hanggang 60%. Katulad ito ng mga gusali na sabay-sabay na umatras, kaya't ang dating makipot na eskinita ay biglang lumuluwag. Sa maluwag na espasyong iyon, isang malinaw na likido na tinatawag na cerebrospinal fluid ang bumubuhos na parang isang high-pressure washer. Ang agos na ito ang tumatangay sa mga lason at dumi ng beta-amyloid na naipon sa bawat sulok ng utak sa maghapon at inilalabas ito palabas ng utak. Ito ang trabaho ng mga tagalinis sa gabi. Dito mismo nakasalalay ang pinakabuod ng problema ni Mang Jose. Hindi siya natutulog. Ang problema ay pira-piraso ang kanyang tulog o parang nawawalan lang siya ng malay dahil sa alak. Sa pananaw ng utak syudad, hindi maayos na naipapatupad ang curfew. Hindi tuluyang humihinto ang mga sasakyan kaya't hindi makapasok ang mga garbage truck sa kalsada. Kapag natutulog dahil sa alak, kahit mukhang humihilik ang utak ay halos gising pa rin. Ganito rin sa sleeping pills. Pinipilit lang nitong paralisahin ang utak at hindi ito lumilikha ng natural na alon ng mahimbing na tulog. Sa huli, ang utak syudad ni Mang Jose ay sumasapit sa umaga araw-araw na hindi nalilinis ang basura. Sa gitna ng bulok na tambak ng basura na iyon, natural lang na humina ang kanyang memorya at maging malabo ang kanyang isipan. Maraming tao ang nag-iisip na kailangang magtipid ng oras sa pamamagitan ng pagbabawas ng tulog. Hindi po. Ang pagtulog ay hindi pag-aaksaya ng oras. Ito ang tanging panahon para palitan ng bago ang ating utak. Tulad ng hindi natin kayang tumira sa isang bahay na barado ang lababo, hindi rin tayo mabubuhay ng malusog sa isang utak na hindi nalilinis. Nang marinig ni Mang Jose ang paliwanag na ito, namutla ang kanyang mukha. Hindi ko akalain na nagiging tambakan na pala ng basura ang loob ng ulo ko, sabi niya na may pagsisisi. Ngunit sinabi ko sa kanya na hindi pa huli ang lahat. Mula ngayon, kailangan lang nating bigyan ng daan ang mga tagalinis para magawa nila ang kanilang trabaho. Kung gayon, paano natin mapapatigil ang trapiko sa utak syudad at tatawagin ng mga tagalinis? Hindi kailangan ng gamot at hindi kailangan ng malaking pera. Kailangan lang nating pindutin ang 3 switch sa ating katawan. Sa susunod na bahagi, ibubunyag ko ang 3 konkretong paraan na ginawa ni Mang Jose araw-araw sa loob ng 3 linggo para malinis ng husto ang kanyang utak at maranasan ang pinakaginhawang umaga sa loob ng 20 taon. Ito ay mga napakadaling paraan na maaari ninyong subukan agad ngayong gabi para hindi ninyo makaligtaan ang mahalagang impormasyong ito. Pakipindot lang po ng subscribe button at samahan ninyo ako sa susunod na kwento. Ang pinakatiyak na paraan para protektahan ang inyong utak ay naghihintay. Tama na ang teorya. Ibubunyag ko na ang 3 sikretong isinagawa ni Mang Jose para linisin ang basura sa kanyang utak syudad. Ito ay mga paraan na hindi nangangailangan ng kahit 1 sentimo at magagawa ninyo habang nakahiga sa kama. Kung handa na kayong linisin ng husto ang inyong utak ngayong gabi, buksan ninyong mabuti ang inyong mga mata at mag-focus. Isinagawa ni Mang Jose ang 3 bagay na ito gabi-gabi na parang isang ritual. Ang unang sikreto ay ang pagtapak sa preno ng utak. Mga kaibigan, kapag nagmamaneho, paano ninyo pinapatigil ang sasakyan? Kailangang tumapak sa preno, hindi ba? Ang ating katawan ay mayroon ding preno na agad na nagpapatigil sa isang aktibong utak. Ito ay ang Feng Chi point sa likod ng inyong tainga. Ngayon, subukan ninyong gawin ito kasama ko. Ilagay ang inyong kamay sa likod ng tainga at hanapin ang nakausling buto sa likod mismo ng earlobe. Sa ilalim mismo ng butong iyon, may mararamdaman kayong bahagyang malambot at palubog na bahagi. Iyan ang Feng Chi point. Gamit ang inyong hinlalaki, dahan-dahang diinan ang lugar na iyon. Kung may naramdaman kayong bahagyang kirot na may kasamang ginhawa, tama ang nahanap ninyo. Bago matulog habang nakahiga sa kama, dahan-dahang diinan ang Feng Chi point na ito sa loob ng 10 segundo. Ulitin ito ng 5 beses. Kapag dinidiinan ang lugar na ito, nai-stimulate ang vagus nerve na responsable sa pagre-relax ng ating katawan.
Para itong pagpatay sa makina ng isang tumatakbong sasakyan. Ang kumakabog na puso ay kumakalma at ang tensyonadong mga nerbiyos ay biglang lumuluwag. Sabi ni Mang Jose, sa pagdiin pa lang dito ay gumiginhawa na ang kanyang batok at unti-unti nang bumibigat ang kanyang mga talukap. Ang ikalawang sikreto ay ang pagpapadala ng closing time signal sa utak. Ito ay ang 4-7-8 breathing method. Ang utak natin ay madaling malinlang. Sa pagbabago lang ng ating paghinga, iisipin itong, oras na pala para matulog. Napakasimple lang ng paraan. Isara ang bibig at huminga, papasok gamit ang ilong. 1, 2, 3, 4. Pagkatapos, pigilin ang hininga at manatili ng 7 segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Panghuli, dahan-dahang ilabas ang hangin sa bibig na may kasamang tunog na whoosh sa loob ng 8 segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang susi sa paghingang ito ay ang mahabang pagbuga ng hangin sa loob ng 8 segundo. Kapag mahaba ang pagbuga ng hininga, na-activate ang ating parasympathetic nervous system. Ang parasympathetic nervous system ang nagpaparelax sa katawan, tumutulong sa panunaw at nagdudulot ng antok. 4 na segundo sa paghinga, papasok 7 segundo sa pagpigil at 8 segundo sa pagbuga. Gawin ito ng 4 na beses lang. Hindi aabutin ng 2 minuto. Sabi ni Mang Jose, nahirapan siyang pigilin ang kanyang hininga sa simula, ngunit pagkatapos ng 3 araw, natatawa na lang siya dahil nakakatulog na raw siya sa kalagitnaan ng paggawa nito. Ang ikatlong sikreto ay hindi ginagawa sa gabi kundi sa umaga. Ito ay ang pag-book ng delivery ng melatonin. Ano ang ibig sabihin nito, mga kaibigan? Ang melatonin hormone na nagpapatulog sa atin sa gabi ay hindi bigla ang ginagawa pagsapit ng gabi. Kailangan nating mag-order nito sa umaga para ma-deliver ito sa gabi. Ang order form na iyon ay ang sikat ng araw sa umaga, pagkagising sa umaga, lumabas at magpaaraw ng 15 minuto. Kapag ang liwanag ay pumasok sa mata, isang timer ang magsisimula sa utak. Gising na ang amo ko! Kung gayon, kailangan kong maglabas ng sleep hormone pagkatapos ng 5 oras mula ngayon at isiset na nito ang booking. Kung maglalakad kayo ng alas 7 ng umaga, tiyak na aantukin kayo pagsapit ng alas 10 ng gabi. Hindi ito alam ni Mang Jose, kaya't dati ay nakasara ang kanyang mga kurtina at tanghali na siyang gumigising. Kaya pala hindi lumalabas ang melatonin niya sa gabi at hindi siya makatulog. Ngayon, bago mag-almusal, siguradong naglalakad-lakad muna si Mang Jose sa kanilang lugar. Kahit umuulan, lumalabas pa rin siya. Dahil sapat na ang liwanag na tumatagos kahit sa mga ulap, ibuhod natin. Sa umaga, maglakad ng 15 minuto para i-book ang inyong sleep hormone. Sa gabi, humiga sa kama at diinan ang Feng Chi Point para tapakan ang preno. At ideklara ang closing time gamit ang 4,000, 7,008 breathing. Kung susundin ninyo ang 3 ito, ang inyong utak syudad ay papasok sa perpektong cleaning mode. Hindi kailangan ng gamot at walang gastos. Maaari ninyo itong simulan agad ngayong gabi. Matapos sundin ni Mang Jose ang routine na ito, nagbago ang kanyang buhay. Sa huling bahagi, ibabahagi ko kung paano siya nagbago sa loob ng 3 linggong milagrosong pagbabago at ang huling mensahe ng pag-asa na dapat ninyong tandaan para sa mga susubok ng 3 sekretong itinuro ko ngayong gabi. Mag-iwan lang ng salitang gagawin ko sa comment section. Susuportahan ko ang inyong determinasyon. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay kasama si Mang Jose Cruz, ibabahagi ko ang kamangha-manghang pagbabagong kanyang naranasan at ang huling paalala para sa inyong lahat. Eksaktong 3 linggo na ang nakalipas mula nang sinimulan ni Mang Jose ang 3 paraang itinuro ko. Nang pumasok siya sa aking klinika, halos hindi ko na siya nakilala kumpara nung una kaming magkita. Ang dating maputla niyang mukha ay naging masigla at higit sa lahat may buhay ang kanyang mga mata. Ang unang salitang binitawan niya sa akin habang nakangiti ay ito, "Doktor, ang sarap kumain ng almusal ngayon." Dati raw, pagkagising niya sa umaga, mabigat ang kanyang tiyan at masakit ang ulo kaya wala siyang ganang kumain.
Ngayon daw pagkagising niya, gutom na agad siya at may isa pa siyang ipinagmalaki. Sa senior citizens center kapag naglalaro sila ng ahedres ng kanyang mga kaibigan, dati raw ay hirap siyang makita ang mga tamang tira at lagi siyang nakakalimot. Ngunit ngayon malinaw na malinaw daw niyang nakikita ang mga tira ng kanyang kalaban. Para daw nawala ang hamog na bumabalot sa kanyang isipan at naging matalas ang kanyang pag-iisip. Siyempre, paminsan-minsan ay nagigising pa rin siya ng 3:00 ng madaling araw. Ngunit iba na ang kanyang pananaw ngayon. Dati naku, gising na naman at magagalit siya habang hinahanap ang bote ng gin. Ngayon, sandaling nagpapahinga ang utak ko at kalmado niya itong tinatanggap. At sa kama, didiinan niya ang kanyang Feng Chi points at aayusin ang kanyang paghinga at mabilis siyang nakakabalik sa mahimbing na tulog. Ang pagkawala ng takot sa pagtulog. Ito ang pinakamalaking pagbabago. Mahal kong mga kaibigan, may kasabihang matutulog ka rin kapag patay ka na. Sa isang mundong itinuturing na bertud, ang pagiging abala ang pagtulog ay tila simbolo ng katamaran. Ngunit buong diin kong sinasabi sa inyo, hindi tayo natutulog para magpahinga kapag patay na. Natutulog tayo para mas mabuhay ng maayos kinabukasan. Ang madilim na gabi habang tayo ay tulog ay hindi panahon kung kailan nagsasara at nagpapahinga ang utak. Sa halip, ito ang panahon kung kailan ito pinakaabala, naglilinis, nag-aayos at naglalagay ng langis sa inyong utak para sa kinabukasan. Ito ay isang sagradong oras. Kung babaliwalain ninyo ang oras na ito, magiging tambakan ng basura ang ating utak. Ngunit kung poprotektahan ninyo ang oras na ito, ang inyong pagtanda ay magiging mas matalino at mas masigla kailanman. Ngayong gabi paghiga ninyo sa kama, alalahanin ninyo ang aking mukha si Dr. Nathan Gutierrez at dalhin ang inyong kamay sa inyong tainga. Diinan ang Feng Chi point sa loob ng 10 segundo. Huminga papasok sa loob ng 4 na segundo, pigilin ng 7 segundo at ibuga sa loob ng 8 segundo. At bukas ng umaga, pagmulat ng inyong mga mata, buksan ang bintana at salubungin ang sikat ng araw. Ang maliliit na gawin na ito kapag pinagsama-sama ang magiging pinakamalakas ninyong panangga laban sa takot ng demensya. Kung nagawa ni Mang Jose Cruz, tiyak na magagawa ninyo rin. Huwag isiping huli na ang lahat. Ngayong gabi ang unang gabi para buhayin muli ang inyong utak. Taos puso kong idinadalangin na ngayong gabi makatulog kayo ng mahimbing at walang pagkagambala. Magkita tayong muli bukas na may maginhawang pakiramdam sa umaga. Maraming salamat.